is Leonard Tamayo. And my name is Darren Balderrama. Today, pag-uusapan natin ang isang Java Swing application na gumagana bilang isang pizza ordering system. Ang application na ito ay nagbibigay daan sa mga user na pumili ng pizza, flavor, size, at iba't ibang add-on. At pagkatapos ay kinakalkula ang kabuuang presyo, dagdag pa rito, kinocompute din nito ang sukli base sa binayad ng user. Simulan na natin at tingnan kung paano ito gumagana. Una, ini-import natin lahat ng kinakailangang Java Swing at AWT package na kasama na ang kanilang mga components. Ang mga imports na ito ay kasama ang mga components tulad ng JFrame, JPanel, JButton, JTextBox, JRadio button, and JTextArea. Next, idineklara natin ang main class na pinangalan ng main na nag-e-extend sa JFrame. Next is declaring components. Sa loob ng class na ito, idinadeklara natin ang lahat ng components na gagamitin natin, tulad ng mga JRadio button para sa pizza flavors at sizes, JCheckbox para sa adds-on, JTextArea para sa order summary, JButton para sa create order at pag-compute ng change, JTextField para sa input ng payment, at JLabel para sa presyo at sukli. Idinadeklara rin natin ang mga constant arrays para sa prices ng bawat flavor at size, at ang prices ng bawat add-on. Sa constructor ng main class, ineset natin ang title, size, at default close operation ng frame. Inilalagay rin natin ng frame sa gitna ng screen. Gumagawa tayo ng panel para sa flavor selection kasama ang labels at radio buttons para sa bawat flavor. Inilagay natin ang mga ito sa isang button group para sigurado na isang flavor lang ang pwedeng piliin sa bawat oras. Ganun din ang ginagawa natin para sa size selection panel na may kasamang labels para sa prices ng bawat size. Gumagawa rin tayo ng panel para sa add-ons selection na may kasamang checkboxes para sa bawat add-on. Gumagawa tayo ng JTextArea para sa order summary na hindi editable para sa user. Inilalagay din natin ito sa isang title border para mas magandang presentation. Gumagawa tayo ng payment panel na may kasamang label para sa payment, text field para sa input ng payment at label para sa sukli. Nilalagyan din natin ng button para sa create order at pag-compute ng change. Gumagawa tayo ng main panel na hawak sa lahat ng components na ito. Inilalagay natin ang flavor, size, at add-on panels sa kaliwang bahagi, habang ang order summary at payment panels naman sa gitna at ibaba. Sa dulo ng constructor, inilalagay natin ang mga action listeners para sa flavor at size radio buttons. Nilalagay din natin ang frame na visible. Ako si Charles. Ngayon, tignan natin ang mga action listeners na nagbibigay buhay sa ating application. Una, ang create order action listener na pinoformat at nagdi-display ng order summary. Pangalawa, compute change action listener na kinukompute ang sukli based sa payments na iniligay ng user. Ako si Cedric. Pangatlo, any flavor size action listener na nag-update ng prices ng bawat size based sa napiling flavor. Panghuli, narito ang ilang helper methods para makuha ang napiling flavor at size at i-calculate ang kabuuang presyo ng order. Sa main method, ini-invoke natin ang main class gamit ng swingUtilities.invoke later para masigurong ang GUI ay mabubuo sa event dispatch thread. At ngayon, iraraw naman natin yung program. Makikita po natin dito ang select flavor, select size, at select add-ons. Kumari ay ham, 110, 130, 150, medium size 130. Pag maglalagay ng add-ons, pipili lang dyan, lalagay natin lahat. Tapos create order. Yan na yung lahat. Then, payment mo is kunwari, meron kang 300. Then, compute.
And then yon, nag-process na yung order mo, nilagay mo payment mo, tas ang sukli is 95 pesos. At ayun, natapos na ang walkthrough ng pizza ordering system na ginawa gamit ang Java Swing. Nakita natin kung paano idinideklara ang mga components, inilatag ang UI at dinagdag ang functionality gamit ang action listeners at helper methods. Yun na.